Hi there mga kasinag! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ang pag-uusapan nga natin ay patungkol na naman ulit sa isang scam content na gusto kong i-share sa inyo para in near future, if ever na ma-encounter nyo to, ay hindi rin kayo ma-scam. So mag-start tayo after ng intro. So, ayan nga mga kasinag, this is our second content na patungkol nga sa scam. So, kung hindi nyo pa po napapanood yung una nating content na regarding din po sa mga scam na ganyan mga kasinag. So, yan, lalagay ko sa taas yung link at sana mapanood ninyo mga kasinag at sana makatulong din po sa inyo. So, ngayon mga kasinag, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga po sa mga credit card ninyo at sa mga random text messages sa inyo na kung saan ay within just one click ninyo ay pwedeng-pwede na makuha nila yung access sa paggamit nga po sa inyong mga credit card. So, paano ninyo malalaman na yung isang simpleng text message pala mga kasinag ay yung first step na nila para nga magkaroon ng access sa mga credit card ninyo? So, tara, mag-proceed tayo sa pinaka-video. So disclaimer lang din pala mga kasinag, this video is not sponsored and lahat ng information na mababanggit ay based lang po sa aking knowledge and experience. So dito mga kasinag, yung nakikita nyo sa screen, ayan po yung dalawang text message sample na pwedeng na-receive ninyo o marireceive nyo pa in near future. Kung papansinin natin mga kasinag, yung unang message ang pinoportray niya ay galing daw yan sa LBC. At yung isa naman ay galing daw sa PhilPost o yung Philippine Postal Corporation. By the way mga kasinag, at the time of the recording of this video, tong dalawang link na nandito ay hindi na po gumagana. Pero don't you worry mga kasinag kasi nakahanap ako sa Google ng mga pictures na kaparehas nga po ng actual site nila. So, dito mga kasinag, sa parehong text message ay kung tutuusin ay halos parehas din po yung content nila. At kung papansinin natin, parehas po silang may link na naka-attach. Ngayon mga kasinag, kapag nga po pinindot natin yung link na mga yan, ay idadirect ka po nila sa page or website na kung saan nga mangyayari na lahat ng pag-scam. At first mga kasinag ay kukunin lang nila yung mga basic information mo kagaya ng mga pangalan, address, something like that. At ang magiging last step nga nila dito sa website mga kasinag ay hingiin yung mga card details or card information mo. Ngayon mga kasinag, ano ba ang twist? Dito kasi mga kasinag, hindi po sila tumatanggap ng debit card. Bali, nire-reject po yan ng system nila at ang tanging tatanggapin lang nila ay yung mga credit card details mo. Credit card information or credit card details lang yung tinatanggap ng system nila mga kasinag. Kasi nga po, yung mga credit card natin ay hindi po yan kagaya ng mga debit card natin na meron silang PIN code na tinatawag. In some cases, mga kasinag, yung mga ibang credit card, may mga PIN code din sila, especially pag mga large amount or large transaction na yung ginagawa. Pero commonly mga kasinag, kapag credit card talaga, parang one swipe away lang siya, something like that. Kasi nga, binigay mo na yung mga credit card information mo, magkakaroon sila ng access sa credit card mo without your physical card, especially kapag ang mga gagawin nilang transaction is through online. Basta mga kasinag, ang sinasabi ko lang dito ay mas madali silang magkaroon ng access sa mga credit card natin compared to our debit cards. Mga kasinag, yung mga kawatan natin ngayon, nagbabago yung panahon natin, nagbabago din yung mga yan, talagang natututo sila, nag-a-adapt sila sa panahon natin para lang makapanloko at makapanlamang ng mga kapwa nila tao. One thing more mga kasinag na gusto kong i-highlight talaga dito, sa mga site nila mga kasinag is makikita mo talaga yung kaibahan niya compared to the original site ng mga ginagaya nila, like yung LBC nga po and yung sa postal office, yung mga site na yon is
Dito mga kasinag, kapag na-direct ka na nila is makikita mo na may mga information na nakalagay which is hindi dapat ganon mga kasinag. Syempre, yung mga tracking number na yan, kung may mga inaantay tayong item, letters, or parcel mga kasinag is tayo yung maglalagay ng mga tracking number na yan. Hindi po yan magiging auto-generated na kapag in-access natin yung site nila ay automatic na mag-fill out yan. So, hindi po ganon. And lastly mga kasinag, kapag nagtatrack tayo ng number ng mga inaantay nating item, parcels, or letters, something like that, ay hindi po yan nagkakaroon ng money-related transaction. So, take note of that mga kasinag. At ayun nga mga kasinag, kung nakaabot ka pa rin sa minute ng video na to, I thank you so much. Ayan, job well done mga kasinag, di ba? Nakarating ka sa minute ng video na to. Pero yun nga mga kasinag, back to the topic, sana nga itong content na to ay nakatulong sa'yo mga kasinag. At kung sakaling ma-encounter mo to at kung naging successful ba yung pag-iwas mo sa mga gantong scam mga kasinag, ay mag-iwan ka naman dyan ng comments sa ating comment section. At kung naghahanap ka pa nga mga kasinag ng mga more videos like this, Shopee content and travel content, ay nasa tamang YouTube channel ka. So, huwag ka nang mahiya mga kasinag, mag-subscribe ka na. Again mga kasinag, I am your Ate Aren, ready for the worst, hoping for the best. So, see you sa ating next upload!